I'm so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I'll keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars. Hello guys, good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel. Ngayon maglilinis tayo. Kung nakita nyo kanina dun sa drone, grabe na yung sukal tsaka damo, diba? Ngayon magbubush cutter tayo. Nga pala, humihingi ako ng sorry dun sa isang video na sabi ko na ang gamit natin bush cutter ay 2-stroke. Ito nga pala ay 4-stroke. Ang kaibahan pala ng 2-stroke, yung pinaka oil niya is 2T. 2T na pinaghahalo sa gasolina. Ang gamit ko pala dito ay 4-stroke, kumbaga separado na yung oil niya sa gas. Kaya ang nasabi ko dun sa 2-stroke, pero ang gamit ko pala ay 4-stroke. Ngayon back to the na tayo. Ngayon ito binubush cutter ko na. Nung una meron akong video na POV, yun nga lang nakakahilo siya kasi madalas yung ginagawa ko is yung parang ito, tulad nitong mga video ko is 2 times speed. Ngayon nung 2 times speed ko yung POV, nakakahilo siya, kaya ang ginawa ko na lang, binilit ko na lang. Ngayon ito naka 2 times speed din to. Ang kagandahan lang is hindi siya nakakahilo, naka-stay lang siya. At least kahit pa paano nakikita ko ano yung ginagawa ko or nag-vlog ko. Minsan kung mapapansin nyo rin na naka-mute yung ano ko video, minsan kasi madalas pala nagpapatugtog ng mga radyo dito sa kabilang bahay, kapitbahay natin. Baka makapiright tayo, kaya minsan ang ginagawa ko, mute na lang, tapos dagdag ng background music. Ngayon baka hindi ako maglagay ng background music dahil okay naman yung siguro okay naman yung tunog ng
makina ng bush cutter. I hope so. Kasi ngayon ko palang itatry yung video na walang background music. Dito halos nakakalahati ko na yun nga. Yung unang video ko yung kalahati, nalinis ko na, bush cutter ko na. Dahil sa POV, yun nga lang, nakakahilo siya. Hindi ko naman maiiwasan hindi gumalaw yung parang mag-wave. Yun nga, sumasama yung camera. Tapos ako na nanood at in-review ko yung video, sobrang nakakahilo. May mga video talaga na kailangan mong bitawan, pero sayang yung mga footage, kumbaga dagdag upload. Kaya kaso dahil sa yun nga, baka may mga manood, baka sakali may mga manood na mahihiluin, baka magsuka pa, kasalanan ko pa. Anyway, yun, nabalitaan nyo na ba yung yung balita ngayon? Nakakalungkot. Imagine mo, yung babae lumabas lang sa Imbornal, naka 80,000 siya. Samantalang yung athlete natin, ang sabi dun sa balita 3K lang. Dati sa mga ibang administrasyon, mostly kapag nagdala ka ng karangalan sa bansa, 1M yung reward. Dito ngayon sa kasalukuyan natin kay PBBM, 3K. Sa bagay, mas malala yung kay Ninoy, pinag-juice lang yung mga athlete na nag-uwi ng gold medal, bronze medal. Ay, anong nangyayari sa bansa natin? Yung nakatira sa Imbornal, may bisyo. Anyway, alis na tayo sa topic na politics. Anyway, ngayon ang ginagamit ko yung Vita OVN. Yun yung madalas ko ngayong ginagamit na pang edit. Ang para rin siyang CapCut. Ang problema nga lang sa Vita, minsan may mga delay siya na footage. Kunyari nag-upload ka ng 4K tapos inedit mo, hindi ko alam kung sa ping ba yon, yung parang nag-glitch siya. Kaya ewan ko, mas maganda pa rin yung CapCut. Kaso ang problema, yung CapCut ngayon pay to use na, kaya ang hirap maghanap ng editing app. Lalo pa naman minsan sa mga video ko gusto kong maglagay ng overlay, yung habang nagsasalita ka may lilitaw. Kunyari yan, nagbubush cut ako, tas may lilitaw na picture or camera na hindi mo na kailangan mag-edit or mag-cut, mag-trim, tapos isusulpak. Kasi yung overlay parang ipapatong lang siya doon. Yun nga, dahil walang halos yung mga editing app na gamit ko, walang overlay. Tapos isa din yung yung audio niya, maganda yung extraction ng makakapag-record ka habang gumagana yung video. Pwede kang maglagay ng audio mo, yung ganito, yung nagsasalita ka na nasa likod ng editing app, nasa likod. Parang nag-glitch din siya. Kaya ang ginagawa ko na lang is, habang pinapanood ko yung video ko sa kabilang cellphone, nagre-record ako. Tapos itong pinapanood ko sa action camera, pinapanood ko na lang habang nagsasalita ako para may preference ako. Ayun nga, kung may overlay ay may lang sana, yung parang dub, parang ganon. Sayang, ang daming ng CapCut. Sana may gumawa na katulad niya, yung smooth. Anyway, eto dito, medyo dito na ako mapapalaban na yung bush cutter. Kasi dito, yung makakapal na damo, yung parang napier grass, ito yung medyo
marami at matibay. Yung mga ibang damo madali lang ikat pero itong mga napier medyo dahil dikit-dikit siguro madali naman siyang ikat, yun nga lang hindi siya madaling patayin. Pera na lang kung huhukain ko, kukunin ko yung ugat. Kaya kasong ginagawa ko dito, parang puputulin lang, hayaan matunaw or makompose. Kasi ang kagandahan dito, ang naisip ko, kung lilinisin ko pa yung mga pinagputulan ko or pinag-grass cut ko, tapos itatambak ko sa isang gilid, kunyari nilagay ko sa ilalim ng santol yung mga pinagpuputol-putol ko, ang makikinabang lang yung santol. Dito habang pinagpuputol-putol ko kung saan naiwan yung mga naputol na halaman o damo, pag nalusaw yon, syempre magiging compost yun, kakainin ng bulate, tapos yung bulate pupupo, o tapos uulan, magiging compost yung pupo. Diba? Ang makikinabang lahat. Hindi tulad nung itatambak ko lang sa isang gilid or sa isang lugar. Kaya dito smooth lang ang paglinis ko. Wala naman aberya, hindi naman gaanong umulan. Ang kagandahan dito talaga, hindi gaanong umulan. Pero nung yung unang araw na punta ko dito, di ba pangalawang araw ko na to yung unang araw na punta ko dito talagang pasuldot-suldot yung ulan, kaya hindi ako nakapag-bush cutter. Buti na lang ngayong panahon na to hindi umulan, although mga bandang 4 PM dun umulan, medyo tapos na ako nun, kaya talagang nagpapasalamat ako, ang ganda ng panahon. Kumbaga hinayaan akong maglinis, mag-bush cutter. Kasi sa nakikita nyo kanina, sobrang, di ba dun sa drone shot, sobrang kapal na ng mga damo. Siyempre minsan kapag kumapal na yung damo, pag nabivisualize mo, nakikita mo, nakakatakot. Iisipin mo kaagad baka may ahas dito, o kaya may mga hayop na like bayawak, ahas. Kumbaga nakakatakot siyang puntahan. Dahil kita mo yung lupa tapos medyo malinis na, masarap siyang ikutan. Ito nga pala yung santol, may bunga na, kaso hindi ko na na-video. Siguro sa susunod na balik ko na lang. May mga bunga-bunga na yung santol. Yun nga lang, sana sa pagbalik ko may hinog na. Kasi sa next na balik ko, ang balak ko i-repair ko yung mga barbed wire sa pader. May mga nakita ako na medyo nabalik ko, na naputol. Yun yung mga itatry kong i-repair. Ngayon ang problema, paano ko ika-camera yun or i-video. Siguro POV na lang, sana maayos. Ito naman yung mga saging ko, medyo hindi namumunga, tatanda ng konti, biglang mamamatay. Yun nga dahil sa nung summer, sobrang init ng panahon, tapos sa isang linggo nakakapunta-punta pa ako ng isang beses, dalawang beses lang. Kaya yung mga saging medyo nagtamlay. Pero buhay pa naman sila. Ang kagandahan lang is kahit hindi sila mamunga, pwede kong gawing pataba. Kunyari, yung lumaki na, syempre kapag di na namunga yan, puputulin mo. At least kahit pa paano ihahalo ko sa lupa. Kahit hindi siya namunga, medyo may pakinabang pa rin siya. Kaya minsan ang hirap ng summer kasi yun nga, lalo na ang saging matao sa tubig yan. Kaya yung iba mas maganda tinatanim nila sa harap ng ilog, sapa, or sa matubig, o kaya continuous na dinidiligan. Yan pala saging saba.
Tapos ito yung dragon fruit ko na tomba na. Hindi na nakayanan yung ano. Ang sayang pa naman ang tataba oh. Kaya kaso wala pa tayong budget pampagawa ng semento. Kaya sa next time na lang yan. O tsaka dahil sa sobrang dumami na yung halaman, medyo nahihirapan na yung araw. Kunyari dyan sa saging, natatakpan siya sa santol. Kaya minsan hirap din yung marami yung tanim mo. Hindi mo na alam paano mo i-manage. Kaya yun nga lang, kagandahan dito every seasonal. Minsan may mga prutas. Yan, tulad ng santol. Season ngayon. Kaya may bunga siya. Dito, tingnan mo, kapalo. Tapos yung dragon fruit, alam ko September, October. Yung mulberry, lagi-lagi rin naman namumunga yan. Walang season. Langka, ganun din. Parang walang season din. Guyabano, meron din kami tanim. Ano pa ba? Miracle tree. Kalamansi. Yung duhat ko hindi pa namumunga. Pero ilang years na rin yun. Alam ko nasa 4 years or 5 years na. Tapos mga saging din, okay din. Yung saging ko talagang dyan ako medyo nahihirapan talaga. Yun nga dahil sa hindi ko nadidiligan. Tapos yung mga langka, ang problema ko pa pala sa mga langka, yung fruit fly. Sobrang hirap puksain. Minsan kahit isasako ko na yung mga langka, talagang napapasukan pa rin sila. Tapos yung mga atis ko, may mga bunga na rin. Pero yun nga, dahil sa konti lang yung atis, medyo konti lang din yung naka-harvest. Ang mahirap kasi sa atis, hindi sabay-sabay maghinog. Kaya minsan ang hirap din, kumbaga pag pumunta ako dito minsan para sa akin lang ganyan. Tapos minsan nakikita ko nahuhulog na lang sa lupa. Konti lang kasi yung tanim pong atis tapos hindi pa ganun kalaki. Mulberry yan, medyo wanto sawa ako dyan sa mga mulberry. Kasi lagi naman namumunga mga yan. Ina-harvest ko sila kapag black na. Kasi yung black is hinog na. Pag pula, medyo maasim pa. Ang bayabas ko naman is bayabas native. Hindi rin ganun kasarap. Matamis sila kung matamis. Kaso kapag ganitong tagulan, matabang sila. Kasi maganda sa bayabas yung hindi gaano nadidiligan, yung sakto lang. Kapag sobra sa tubig ang bayabas, lalo na yung mga native, matabang. Kaya yung iba talagang dinidiligan lang paminsan-minsan. Yung miracle tree namin, ganun din, medyo madalang lang din. Pero ang masarap sa miracle tree na yan, yung parang buko siya. Tapos pag lulutuin mo, para siyang lasa niya parang wine. Ano pa ba mga tanim ko? Kalamansi, konti lang din. Sakto-sakto lang. Anyway, maraming salamat sa papanonood. Sana sa susunod na video manood uli kayo. Maraming salamat. Sa susunod ulit, paalam.